Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, Kabanata 1126 hanggang 1130. Kabanata 1126. Habang sinasabi niya, tumingin siya kay Noah at malamig na sinabi, "Noah, sa tingin mo naglalagay si Horia ng berde sombrero sa iyo? You are upset, pero naisip mo ba na personal kayong nagpahiram ni Wendy para sa 5 milyon? Sa mga bisig ni Fredman. Nang lumabas ang mga salitang ito, yumuko ang lahat. Ang mukha ni Wendy ay nahihiya ngunit hindi siya nangahas na pabulaanan ang anuman. Lalong namula ang mukha ni Noah. Oo, tama si Lady Wilson. Nang siya ay nagkalat, siya ay nagalit at naramdaman na si Horia ay nang iinsulto, ngunit bilang isang ama. Minsan niyang ipinadala ang kanyang anak sa isang matandang guro na mas matanda sa kanya ng 1 taon. Nakita ng matandang Mrs. Wilson na ang lahat ay natatakot magsalita, kaya malamig niyang sinabi. Ngayon, hindi malinis ang buttocks ng lahat. Huwag isipin na may marumi. Ito ang magbubuklod sa atin, magtrabaho ng sama-sama, at muling pasiglahin ang Wilson Group. Makinig kayong lahat, naiintindihan niyo ba? Ang lahat ay nagmamadaling nagsabi, naiintindihan ko. Pagkatapos nito, sinabi ng matandang ginang Wilson sa ibang mga tao. Gayon din, walang sino man ang pinapayagang magbanggit muli ng mga bagay na ito sa hinaharap, kung hindi, itataboy kayo sa pamilya Wilson, upang maging halimbawa. Si Noah at ang iba ay mataimtim na tumingin. Alam ng lahat na hindi nagbibiro si Mrs. Wilson, at imposibleng isapubliko ang gayong mga iskandalo. Ang usapin ni Horia ay natapos na. Ang panloob na galit ni Noah ay naibsan ng husto, at ang pagpapakilos ng Lady Wilson ay talagang naibsan ang trabaho. Kaya, isang pamilya na may 5 miyembro ang nakahiga sa kama ng ospital. Nang makitang natapos na ang komedya, agad namang lumapit ang doktor at binigyan sila ng infusion, para ma-neutralize ang daffodin sa kanilang mga katawan. Gayunpaman, biglang naramdaman ni Noah na hindi matiis ang pangangati sa kanyang pawn jaw. Nilagay niya ang kamay niya sa ilalim ng kama at tahimik na kinamot ito, sa hindi inaasahang pagkakataon, lalo pang naging makati. Ngunit naisip niya na ito ay isang senyales ng pagkalason, at hindi masyadong nagmamalasakit. Sa sandaling ito, sa Thompson Villa, kakatapos lang kumain ng pamilya ni Charlie. 2 nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasut ang kumatok sa pinto, at magalang na sinabi kay Charlie. Hello sir, galing po kami sa Thompson Property Management Company. Ngayon lang, ang Food and Drug ay nakatanggap ng balita ng insidente ng pagkalason sa ating komunidad A04. Ang lahat ay kinuha ng mga ambulansya, kaya espesyal na pinapaalala ng aming ari-arian dito ang mga may-ari na magbigay pansin sa kalinisan at kaligtasan ng pagkain. Mangyaring bigyan ng higit na pansin. Bago magsalita si Charlie, ang kanyang biyenang si Elaine ay lumapit sa kanya ng may pagtataka. Yung 5 miyembro ng A04 family ay dinala ng ambulansya. Anong nangyari sa kanila? Magalang na sinabi ng isa sa mga lalaking nakasut, Ms. Hello, ang nakatira sa Unit A04, lahat sila ay nalason sa pagkain at dinala sa ospital. Nakakain sila ng anumang ligaw na astupid o ligaw na mushroom sa iyong tahanan. Ngumiti si Elaine at sinabi, Nako, hindi kumakain ng ganoong klaseng pagkain ang pamilya namin. Hindi tulad ng mahihirap sa Unit A04, pumunta ang mga mahihirap sa bahay ng ibang tao para magnakaw ng pagkain. Ang taong mula sa kumpanya ng ari-arian ay awkward na ngumiti at nagsabi, Ipinapaalam din namin sa inyo para mas bigyang pansin. Dahil mayroon kang ganitong kamalayan sa pag-iwas, ito ay pinakamahusay.
Pagkaalis ng mga tao sa dalawang property, nakangiting sabi ni Elaine. Nako, masama talaga at paghihiganti. Sinabi ko na ang pamilya Wilson ay hindi nabuhay sa buhay ni Thompson. Tama, may nangyaring mali. Haha, buti talaga. Nagtataka na nagtanong si Claire. Nay, ano ang problema? Ngumiti si Elaine at sinabing, nalason ang lola mo at ang pamilya niya sa pagkain. At dinala sila sa ambulansya. Haha, deserve nila yan. Pagkalason sa pagkain, nagtatakang tanong ni Claire, paano nangyari ang food poisoning? Ninakaw nila ang pagkain natin? Ayos naman tayo. Nagulat din si Jacob, siguro kumain sila ng sirang karne. Malumanay na sinabi ni Charlie, sa palagay ko kinain nila ang mga daffodils na itinanim ko. Kabanata 1127. Daffodil. Nagtatakang tanong ni Claire, nasaan ang mga daffodil? Paano nila ito nakain? Ngumiti si Charlie at sinabing, ang mga halaman na itinanim ko sa dingding, na mukhang mga leeks, ay talagang mga daffodils. Nanay, Claire blurted out, hindi ba leeks yan? Gusto ko talagang kainin yun. Ngumiti si Charlie at sinabing, mukhang leeks, pero hindi leeks. Sabi ni Claire, naaalala ko na sinabi sa biology book na ang mga daffodil ay lason. Tumango si Charlie at nakangiting sinabi, maraming alam ang asawa ko. Ang daffodils ay talagang nakakalason. Ang isang daffodil sa katawan, ay maaaring magdulot ang labis na pagkonsumo ng pagkalason. Nanlaki ang mga mata ni Elaine at napabulalas. Oh, Charlie, sinadya mo ba? Nagtatanong ka kung anong gulay ang gustong kainin ni Lady Wilson. I told you na mahilig siyang kumain ng leeks. Napakaraming daffodil ang ginawa mo. Ito ay sadyang dinadaya sila. Sinabi ni Charlie na may seryosong mukha. Nay, hindi mo masasabi yan. Hindi ko intensyon na manloko ng sinuman. Nagtanim lang ako ng daffodil sa bakuran natin. Kung tungkol sa kung sino ang nagnakaw nito, at kumain nito, ito ay wala akong kasalanan. Nagmamadaling ngumiti si Elaine at sinabing, oh, mahal kong manugang, paano mo naisip? Sa tingin mo sisisihin ka ng nanay mo? Nagpapasalamat si nanay na napakatalino mo. Ginawa mong napakagandang trabaho ngayon at nakatulong sa kanya. Isang mabahong hininga. Hindi napigilan ni Jacob na magtanong, Charlie, kung kumain ka ng masyadong maraming daffodil. Ito ba ay nagbabanta sa buhay? Ngumiti si Charlie at sinabi, hindi, ito ay isang pagkalason sa pagkain. Mabuti yan. Nakahinga ng maluwag si Jacob at sinabing, kahit na ang pamilya nila ay ganoon din. Ngunit pagkatapos ng lahat, ang dugo ay mas makapal kaysa sa tubig. Maaari mo silang turuan, ngunit hindi mo sila kayang patayin. Itinuro ni Elaine si Jacob at nagmura. Ikaw ay may kabaitan ng isang babae. Gusto mo ang buhay nila. Alam mo ba kung ano ang ginawa ng nanay mo sa akin sa kulungan? Ang aking binti, binali ng nanay mo. Sa pagsasalita tungkol dito, labis na nagalit si Elaine at nagsabi, itong dam na Lady Wilson ay lason. Dapat din siyang turuan ng leksyon, tingnan kung siya ay maglakas loob na maging napakasama sa hinaharap. Walang magawang sinabi ni Jacob. Okay lang na magbigay ng leksyon, basta't wala kang papatayin. Malamig na bunguntong hininga si Elaine. Napakasama ng pakikitungo sa iyo ng iyong ina sa loob ng maraming taon. At ganoon pa rin ang pagmamahal mo sa kanya. Nagtrabaho ako ng husto sa iyo sa loob ng maraming taon, at kailangan mong tumira sa akin at hiwalayan ako. Wala kang konsensya, galit na sinabi ni Jacob. Ayaw mong pag-usapan ang atin sa lahat ng bagay. Mapanlait na sinabi ni Elaine. Ayoko sabihin, gusto ko lang sabihin sa iyo, imposibleng hiwalayan na kita. Nang makitang muling nag-aaway ang dalawa, nagmamadaling sinabi ni Claire. Nako, huwag pag-aawayan ang walang kwenta. Hindi dapat pag-usapan ito sa bawat oras. Kahit na anong paksa ang iyong pag-usapan, ito ay darating na isang bagay lang. Kinagat ni Elaine ang kanyang mga labi. Ayokong makipag-usap sa kanya. Habang nagsasalita siya, bigla siyang nakatanggap ng WeChat message sa kanyang mobile phone,
at pinadalhan siya ng isang voice message. "Oh, Sister Elaine, napanood mo na ba ang video sa website? May isa pang malaking insidente sa iyong pamilya." Napabulala si Elaine at nagmamadaling nagtanong, "Ano ang nangyari sa aming pamilya?" Sinabi ng kabilang partido, ang iyong biyenan at ang asawa ng iyong bayaw ay nag-away sa ospital. Ang video ay kuha ng isang nurse at in-upload sa internet. Talaga, nang marinig ni Elaine na ito ay si Lady Wilson at sila ay nag-away sa ospital, agad siyang naging interesado at nagmamadaling nagsabi, "Ipadala mo sa akin, bilisan mo." Kaya agad nagpadala ng video ang kabilang partido. Nagmamadaling pinindot ni Elaine ang video. Nakita niya si Noah na marahas na pinalo si Horia. Natigilan si Charlie at ang iba pa. Walang nag-iisip na ang pamilyang ito ay nalason na sa pagkain, at may panahon pa sila para mag-away sa ospital. At tinitingnan ng pustura na ito, paano ito mukhang pagkalason sa pagkain. Gayunpaman, mas nakakagulat pa rin ang mga susunod na pangyayari. Kabanata 1128. Sa pamamagitan ng mga pagmumura ni Noah, narinig ng lahat ang ugat ng kanilang malaking away sa ospital. Buntis pala si Horia, at ang batang ipinagbubuntis niya ay hindi galing kay Noah. Nang makita ito ni Elaine, humagalpak siya ng tawa. "Gusto talaga nila matawa ako. Nagdadalang tao pala si Horia na anak ng iba sa labas." Hindi napigilan ni Jacob na bumulalas. Napakawalang hiya ng babaeng ito. Lumabas siya kasama ang ibang lalaki. May mukha pa siyang babalikan kapag nabuntis siya ng ibang tao. Natatawa na sinabi ni Elaine, galit ngayon si Mrs. Wilson. Hindi ba niya naisip na ang panganay na menugang ay partikular na mabuti? "This time is so good, kailangan ko talagang magbigay mukha sa kanya." Nahihiyang sinabi ni Claire. Napaka-violent ng usaping ito, tinatansya ko na ang tiyuhin ay hihiwalayan si tita, tama? Hinihintay pa ba ni Noah na magka-baby siya? Lalaki rin si Jacob. Kahit na siya ay hindi komportable sa kanyang kapatid, maaari rin niyang maranasan ang kanyang kawalan ng pag-asa. Kaya sa kanyang opinyon, ang isang babaeng tulad ni Horia, na hindi masunurin sa paraan ng kababaihan ay dapat hiwalayan at itaboy sa bahay. Hindi napigilan ni Charlie ang paninirang puri. Malamang, nabuntis si Horia doon sa itim na carbon mine. Hindi niya inaasahan na ang babae na ito ay napakahusay na maglaro, at nagkakaroon ng isang affair sa black coal mine. Ngunit hindi nito inaalis ang posibilidad na napilitan. Sa oras na ito, nagpadala ng isa pang boses ang kaibigan ni Elaine. "Sister Elaine, nakakairita ba ang video na ito?" Natatawa na sabi ni Elaine, sobra talaga ang excitement, nakaka-feel refreshed. Tumawa ang kaibigan niya at sinabing, "Kakatanggap ko lang ng isa pang video, na mas exciting." Nagmamadaling sinabi ni Elaine, "Ipadala mo sa akin." Kaagad pagkatapos, isang video ang nakita sa kanyang WeChat. Nang mag-click siya sa video na ito, nalaman niyang sinusubukang hikayatin ni Mrs. Wilson si Noah, para makipagkasundo kay Horia. Nang makita niya ito ay natigilan si Elaine. Hindi niya maintindihan sa anumang kaso, paano ang isang taong legal iligtas sa mukha tulad ni Lady Wilson, napayagan si Horia na manatili sa bahay ni Wilson, kasama ang mga anak ng ibang tao. At ang sumusunod na nilalaman ay mas nakakagulat. Ganyan sila hinikayat ng Lady Wilson. Sinabi niya na bagamat nilagyan ni Horia ng berdeng sombrero si Noah, ibinigay ni Noah ang kanyang anak sa isang matandang lalaki, na mas matanda sa kanya ng 1 taon. Ito ay simpleng pagbabagsak sa pangunawa ng mga normal na tao. Hindi lamang nila sinira ang pagkakaunawaan sa relasyon ni Noah at Horia, ngunit nasira din ang isang mas malaking melon sa isang paraan. Hindi lang pala ang ina ang nagnakaw ng mga tao sa labas, pati ang ama ay nagbenta rin ng kanyang anak na babae, sa iba pang masamang matandang lalaki. Nagulat at binatikos ng mga netizens sa internet. Sabi nila, simple lang, ang pamilyang ito ang pinakasubersibong pamilya na nakita nila. Walang mabuting tao sa kabuuan sa pamilya. Lahat sila ay walang hiyang mga tao, at sila ay lubhang walang hiya.
Ang pagsasama-sama ay talagang tumutupad sa lumang kasabihan, ang isang pamilya ay hindi pumapasok sa pamilya. Hindi alam ng pamilyang Wilson, na nakaranas lang ng pagkalason at malaking kaguluhan, na sikat na sila ngayon sa buong Ores Hill. Kabanata 1129. Noong gabing yon, mabilis na kumalat ang video ng pamilya Wilson sa buong Ores Hill. Mabilis na naipost ang video na ito sa YouTube, ngunit inutusan ni Charlie ang YouTube na i-block ang video. Hindi pa rin niya gusto ang video na ito, naglalabas ito ng masyadong malakas na impluwensya, ayaw niyang kumalat ang video na ito sa labas ng Ores Hill. Sa kadahilanang, alam niyang tiyak na mamumuhunan si Reginald ng isang halaga ng pera sa Wilson family, para suportahan ang Wilson Group. Kung ang pamilya Wilson ngayon ay kilalang-kilala na ng lahat sa buong bansa, malamang na makakaapekto ito sa desisyon ni Reginald. Ayaw ni Charlie na masyadong maagang lumamig ang pamilya Wilson. Mas maganda kung si Reginald ay mamuhunan sa pamilya Wilson, at pagkatapos ay sinira ang iskandalo ng pamilya Wilson, upang hindi lamang ang mukha ng pamilyang Wilson ay maaaring tamaan, ngunit ang mukha ni Reginald ay maaaring tamaan bilang karagdagan doon. Ang pamilyang Wilson ay naghagis buong gabi, kasama ang kanilang pagbubuhos ng mga gamot na particular, para sa Daffodin, lahat ng 5 tao ay naging matamlay, hindi alam na ang kanilang eskandalo ay kumalat sa Ores Hill. Sa susunod na umaga, matapos suriin ng doktor ang pamilya ni Wilson, kinumpirma niya na hindi na seryoso ang kanilang kondisyon, at pagkatapos ay hayaan silang umuwi. Ang unang bagay na ginawa ng matandang Mrs. Wilson pagkatapos niyang ma-discharge mula sa ospital, ay tawagan si Reginald at tanungin kung kailan siya mamumuhunan ng 80 milyon sa Wilson Group. Bagamat naiinis si Reginald sa pamilyang ito, naniwala siyang pagkatapos ng walang tutol sa labas, ang pamilya ay maaaring sumabog ng mas malakas, at pagkatapos ay may inis na mabuti kay Charlie, kaya agad siyang makinabang sa kanyang katulong. Direktang mag-invest ng 80 milyon sa Wilson Group. Sa pag-iisip nito, muling sinabi ni Reginald, "Well, I promise to support your Wilson family." Nagkataon lang na malapit na ang real estate project na ipinuhunan ko sa Ores Hill. Malapit na akong makilahok sa bidding ng urban land. Pagkatapos ng bidding, ang malakihang proyekto ang kailangan. Ang kumpanya ng dekorasyon, hayaan ang proyektong ito na gawin ng Wilson Group. Nang marinig ito ng matandang Mrs. Wilson, namula ang kanyang mukha, at dali-dali niyang sinabi, "Ginoong Reginald, mangyaring makatiyak na ang pamilyang Wilson, ay orihinal na nasa industriya ng konstruksyon. At talagang walang problema na ipaubaya sa amin ang dekorasyon." Malamig na sabi ni Reginald, "The reason for investing in you and giving you projects, ay para magkaisa na makitungo kay Charlie, kaya hindi mo na ako dapat bigyan pa ng mga gamo-gamo. Kung hindi, hindi ko lang i-withdraw ang investment, masususpinde ka rin, at ikaw ay itataboy sa Thompson. Ako, si Reginald, kaya kitang hawakan at tafakan." Naiintindihan mo ba? Tuwang-tuwa si Mrs. Wilson, kaya tumango siya na parang bawang at sinabing, "Huwag kang mag-alala, Ginoong Reginald, tiyak na magkakaisa ang pamilya Wilson sa hinaharap. Bukod dito, ang pamilya Wilson ay magiging aso mo Mr. Reginald, basta magsabi ka lang, susundan ka ng pamilya pataas at pababa." Sinabi ni Reginald ng may kasiyahan, "Tandaan ang sinabi mo sa akin ngayon, at maging isang aso. Hindi ka tatratuhan ng masama. Sigurado yan." Pagkababa ng telepono, agad na ipinaalam ni Mrs. Wilson kay Noah, at sa iba pa ang 2 bagay na ito. Nang marinig ni Horia na pinag-isa sila ni Reginald, lalo siyang nakaramdam ng pagmamalaki. Alam niya na ito ang kanyang sariling walang kamatayang gintong medalya, basta nandun ang mga salita ni Reginald, hindi kailanman mangangahas si Noah na hiwalayan siya. Sa pagtingin sa matagumpay na ekspresyon ni Horia, lalo pang hindi komportable si Noah. Ito ay ganap na imposible para sa kanya upang lunukin ang hininga na ito, ngunit upang hayaan siyang talagang sumuko at hindi nasasaktan si Horia. Bigyan mo siya ng 10,000 lakas ng loob,
hindi siya maglalakas loob na gawin yon. Nakita rin ng matandang ginang Wilson na ang kanyang panganay na anak na lalaki ay nabalisa, kaya muli niyang hinimok ito. Noah, narinig mo na ang sinabi ni Mr. Reznor. Kung sisirain mo ang pamilya Wilson at ang Wilson Group, huwag mo akong sisihin. Sa pag-iisip nito, nahihiyang sinabi ni Noah. Kilala ko si nanay. Gayunpaman, kahit na medyo nalungkot si Noah tungkol sa mga gawain ni Horia, dahil sa pamilya Wu na mamuhunan sa pamilya Wilson, upang payagan ang Wilson-style na grupo na muling itinatag, at handang ibigay ang dekorasyon ng bagong proyekto sa pamilyang Wilson, ay nagparamdam pa rin sa kanya ng hindi maipaliwanag na pananabik. Kabanata 1130. Hindi lang siya, kundi ang buong pamilya Wilson ay labis na nasa sabik. Dahil alam ng lahat na sa wakas ay titingin na ang pamilya Wilson sa pagkakataong ito. Ngumiti si Harold at nagsabi kay Ginang Wilson, Lola, ang pamilya natin at ang pamilyang Wu ay magbibigay muli ng pera at mga proyekto, na ginagawang malinaw na tayo ay magsisimula na perihing muli. Habang nagsasalita ay palihim na nagplano si Harold sa kanyang puso. Noong unang panahon, kilalang mayamang pangalawang henerasyon din si Harold. Nabuhay siya sa bawat araw na may masaganang damit at pagkain, napapaligiran ng hindi mabilang na tao. Ngunit sa panahong ito, ang kanyang buhay ay parang impyerno, at lahat ng nakakakilala sa kanya sa Ores Hill, ay alam na siya ngayon ay naging isang naulilang aso. Ngayon ay sa wakas oras na para sa kanyang turnover. Wendy also looked forward to saying, kapag umunlad na ang pamilya natin, hindi ba posible na kumita ng mas maraming pera, at mamuhay ng mas maluho kaysa dati? Sa loob ng mahabang panahon, naging lubhang miserable ang buhay ni Wendy. Hindi lang sa nasira ang kanyang reputasyon, ngunit ang kanyang pera ay nawala rin, at ang kanyang buhay sa hinaharap ay nawala. Ngunit ngayon ay maaari niyang ipagpatuloy ang maluho at mapag-aksaya na buhay ng nakaraan, na siyang nagpapasaya sa kanya. Lalong nasa sabik ang matandang Mrs. Wilson. Alam niya na pagkatapos dumating ang pera, hindi lamang nito malulutas ang lahat ng krisis sa utang ng Wilson Group, ngunit payagan din ng bangko na ibalik ang lahat ng mga bahay at antik na tinatakan. Ang balita ng muling pagkabuhay ng pamumuhunan ng Wilson Group mula sa pamilyang Wu, ay muling nagdulot ng kaguluhan sa Ores Hill. Sa orihinal, batay sa laki ng Wilson Group, hindi ito nakakaakit ng labis na pansin. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pamilyang Wu ang sumusuporta sa Wilson Group, kaya ang Wilson Group ay nakatanggap ng biglaang mataas na atensyon. Bagamat ang pamilya Wu ngayon ay kinundena ng mga opinyon ng publiko at nagdusa ng mabigat na pagkalugi, pagkatapos ng lahat, sila ay isang malaking pamilya ng 100 bilyon. Sinusuportahan nila ang Wilson Group. Sa mata ng iba, naging Phoenix na ang Wilson Group. Kaya pansamantala, naging mainit na kumpanya ang Wilson Group sa Ores Hill. Maraming tao ang espesyal na dumating upang magpadala ng mga regalo sa old Mrs. Wilson, na ginawa ang Thompson Villa ng napakasigla na pamilya. Sa isang araw, tumanggap si Mrs. Wilson ng hindi mabilang na mga bisita sa Thompson Villa, at nakatanggap ng malaking bilang ng mga pagbati mula sa mga panauhin. Napakasaya niya mula tenga hanggang bibig. Alam niya na ito ang pakinabang ng pagsandal sa puno. Nakasandal sa malaking puno, hindi lamang maaaring hayaan ng malaking puno ang iyong sarili na maging cool, ngunit magkakaroon din ng maraming prutas mula sa malaking puno, na nahuhulog at nabasag sa iyong mga bisig. Sa oras na ito, ang Wilson Family Card ay nahuhulog sa kagalakan ng pagtanggap ng isang malaking bilang ng mga regalo. Binuksan ni Harold, Wendy, at Horia ang mga regalo, at halos nanlambot ang mga ito. Nahulaan ni Charlie na nasa mood ang pamilya Wilson, kaya hiniling niya sa YouTube na ilabas ang video ng pamilya Wilson sa ospital, at ilagay ito sa harap ng screen. At ang pamagat ng video na ito ay, The Reason Behind Reznor Wu Family's Investment in Wilson Group, ay ang marangal na moral ng pamilya Wu na inilipat ng pamilyang Wilson.